na pinumpuna ko dahil sila naman yung nag-announce na meron silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas ngayon. Ang sinasabi ko, pangako yan noong eleksyon noong 2022. Kinalimutan ng 3 taon at ngayon naalala dahil may darating na naman na eleksyon. Yan ang tawag na budol. Sa Binisaya pa, bot-bot. Bot-bot nimo. Mga kababayan, hindi po tayo magka-live dahil walang ano. Si Tambalaslos, taga-Tacloban to dito sa distrito nila sa kongreso nila dito. Kinsay taga-Tacloban dre? Antay lang mo ha. Dito pa mga ng Romualdez. Ngayon, babalik na naman ang eleksyon, naalala na naman nila. Tapos, meron daw silang 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Tinatanong ko, unang-una, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang yan ginawa? 2022 pa. Yan, pinaasa sa mga tao. Pangalawa, bakit sa Visayas lang? Hindi ba kailangan ng Baseco ng 20 pesos na kilo na bigas? Sinasabi nila, crab mentality daw. Sinasabi ng Department of Agriculture, ano ba sinabi niya? Hindi ko na binasa. Sabi niya, nabasa ko lang, mataas ang respeto ko sa kanya. Malaki ang respeto ko sa kanya, sa akin daw. Ako wala akong respeto sa kanya. Dahil merong picture ang intelligence group. May picture siya na nag-iinuman, may cocaine sa harap niya. Tanong nyo, sa mga sundalo at sa pulis na nasa intelligence, hingiin ninyo ang picture na yan. Kaya wala sa kanila ang may karapatan na magsabi na hindi tama ang ginagawa ko sa pagtatanong kung bakit ngayon lang ang 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapaasa na naman ang taong bayan. Ngayon lang sila nakabudol! Hindi na sila nakabudol ulit! Yan ang problema natin, di ba? Naaliw lang tayo, magaling magsalita. Automatic na, in-endorse na Inday Sara, pasaylo automatic na. Pangalawang pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin, kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa ko debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay
hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghihiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Baseco ngayon. Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay ang pangatlong pagkakamali Kadjut lang. Ikarat akong tutunlan. Thank you. Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong 1 linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang, ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Burger ba ito? Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa nakakatang dahil legal na ang vote buying, AKAP, AX, tupad. Nakailang eleksyon na tayo, tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin? Gutom. Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, iligal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin niyo dahil pera naman yan ng bayan. AKAP, AX, programa yan ng gobyerno. Pero pag-isipan nyo yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako, sumayaw siya sa harap ko. Alam nyo, kami sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto. Dahil nawawala ang respeto ng tao sa isa't isa. Nawawala ang respeto ng leader sa tao, nawawala ang respeto ng tao sa leader. Nagiging transactional
ang relasyon ng mga leader at ng mga kababayan natin. Kaya ang nangyayari sa amin, at alam to ng mga taga Davao City, at ilang beses ko na to binanggit sa COMELEC, sa kawalan natin ng biometrics at automated voters list. Ang nangyayari sa amin sa Davao City, dahil hindi binibili ang boto at walang natatanggap ang tao, buboto sila sa umaga sa Davao City, sasakay sila ng truck at babiyahe sila sa Western Mindanao, pupunta ng Maguindanao, ng Lanao, ng Cotabato City, at boboto ulit doon at kukunin na nila ang bayad sa boto nila. Nagagawa yan doon sa Mindanao dahil 2-3 oras lang ang biyahe papunta sa kapitbahay. Masakit sa akin lagi kapag nakikita ko na merong bilihan ng boto. Dahil ang mga nakakatanggap ng pera o ang mga boto na binibili ay hindi naman sa mga tao na mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga malalaking negosyante na milyon-milyon ang kita. Nakita nyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, pabalik na naman tayo doon sa una, bakit ko patutuparin ang pangako ko sa iyo? E bayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung 3 bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko ng pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala ng mga tao, saan man ako pumunta, mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang
kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit sakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, sakit ang puso mo, sabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko.